Nakakatatlong ano tayo, nakakatatlong beses na tayo magtanim. Oo, dahil doon sa mga variety ng palay na yun. Sabi maganda pa yan, masagana 99 nung araw eh. Oo, nung natuloy-tuloy. Pero ang nangyari naman ho kasi, mali yung naging pagkakaintindi ng mga farmers. Bakit? Nung napatunayan nila na dumating na yung mga fertilizer dati, ano lang eh, nitrogen, yung ano lang eh, yung NPK, yung triple 14 at saka yung urea. Yan lang dating yan. Wala pa yung potas, wala pa yung mga iba-ibang mga potassium nitrate na yan, ng mga abono. Ginamit nila yan dati sa isang hektaryang palayan. Kalahating sako lang. Kalahating sako ng urea, kalahating sako ng triple 14. Ngayon, nung napansin nila na tumaas ng 10 kaban yung kanilang harvest nila. No, sumunod, naging isang sako na ang isang sakong urea na, isang sakong triple 14 na. Di lang tumaas yung kanilang ani. Kaya ang ginawa ng mga farmers, naging tuloy-tuloy ang paggamit nila ng mga abono na yon. Kaya ngayon ang ginagamit ng farmers, pinakamahina, 10 hanggang 15. Sa 3 times application nila, 3 sa unang application, 3 sa pangalawa, 3 sa ipid na yun, siyam. Yung iba, 4-4 yan, kumana sa isang hektarya. Kaya kumabot sila ng 12 hanggang 15 sako. Na ilalagay nila. Ay hindi nila alam na yung mga yon ay may mga binders yan. Hindi naman siya katulad yung triple 14. May mga bato-bato yan. Yung mapansin nyo dati yung lupa, malalim yung putik. Ngayon mababaw na. Dahil doon, inabuso nila kasi yung paggamit ng urea at mga triple 14. Tambakan yung isa po, dapat puro putik lang na. Dapat puro putik lang. Ay may mga halong mga bato yan, mga gypsum yan. Kinoted yun, kinoted para lang mahawakan mo, may tapo ng farm sa palayan. Kahit yung nitrogen, minsan nga, yung urea, buo na. Expire na, pinupukpuk lang ng kahoy eh. Tsaka ngayon isasaboy, eh wala na yon. Binders na lang yon. Nagkakatas-katas na. Yun ang sumira talaga sa ating palayan. Yung mga abono na yon. Inabuso ng mga farmers sa sobrang dami. Kaya ngayon, hindi na sila pwedeng magtanim ng walang ganun. Hindi gaganda ang kanilang abono. Ay bakit? Kung sasabihin, eh talaga, iba noon. Ay bakit noon? Tatanim tayo, walang nilalagay. Miski Tumutubo naman eh. Oo. Maganda talaga nung araw. Maganda nung araw talaga. Kaya nga sinasabi namin eh sa mga farmers. Oo. Kayo walang pera, huwag na kayo magtanim. Kasi lugi lang. Eh kasi nga, malaki naman ang pagkakaiba nung walang pera sa may pera. Bakit? Magkatabi kayo ng farm. Oo. Itong katabi, spray na spray ng pang-pesticide, pang-insekto. Saan pupunta yung insekto? Sa iyo. Kawawa ka. Kailangan malayo ka dun sa ano. Hindi naman pwedeng harangan eh. Oo. Oo, kasi ano lang eh, pagitan lang lupa eh. Oo. Yun ang masakit noon. Wala kang budget, mapipilitan ka, kaya pati pira ng kapitbahay mo nagiging sa iyo. Bakit? Uutangin mo eh. Dahil doon. Pero muna akong pera kasi puro insekto na sa amin. Ay baka yung katabi mo kasi may kapital, spray na spray. Sa'yo napupunta ngayon ng mga insekto. Kaya hindi rin talaga maganda yung mga gagamit ng mga spray na taniman eh. Wala ko talaga yan. Kahit mga garden lang, di pwede yung kailangan talaga sariling lang yung mga malalaking hotel ho kasi, may mga sarili na silang farm. Oo. Ang kanila hong farm ay yung may greenhouse. Ay, may greenhouse. Oo. Sarado ho talaga sila, kaya walang insekto. Kaya hindi rin sila lulokong lettuce, di ba? Karamihan lettuce, sinasawsaw lang sa mayonnaise. Oo. Safe to safe kasi nga, ayaw rin nila, hindi sila nakakasigurado kung sasabihin mong dito sa akin, walang halong ganyan, walang ganyan. Kaya pala nauso di ba? May kulambo na tawag yun. Oo. Kakulambo. Ayun lang kagandaan doon sa mga... Yun naman, binabudget Oo, talaga. Yun ang inutusan lang din nila. Yung hindi mo sila gumastos doon, yung mismong may-ari ng farm. Kasi ginagarantiya ho nila yung production nun, sila bibili. Di ba? Yun lang kagandahan doon. Ay bakit kailangan mo pang